Start na. Ito yung mga kasama sa Bible study. Sila yung ingay. Sige. So, start na po tayo. Last week, na-discuss natin is yung tinatawag natin Jerusalem Council, no? Kung saan diniscuss nila na yung kung kailangan bang magpa-circumcise ng mga Gentiles para maging Christian. And then yung napag-usapan dun sa council ay hindi kailangan. At yung pagkilos ng Diyos sa mga hindi Hudyo ay naaayon sa kasulatan. So, andun si Paul, andun si Barnabas, andun din si Peter, at alam natin na isa siya sa mga unang mga Hudyo na nag-minister sa Gentile, which is kila Cornelius. And nireveal din kay Peter na wala nang unclean or unholy kay God, which is yun yung nagsiseparate para sa mga Jew, yung nagsiseparate sa Jew at sa Gentile kasi unclean sila. That's why dun sa may council, nagbigay sila ng mga prohibition sa mga Gentile. Unang-una, huwag kakain ng pagkain na in-offer sa idol, offensive sa Jew. Yung animal na na-strangle, yung dugo, at saka umiwas sa immorality. No? Yung ano tawag dito? Yung striking dun sa command na yon was because yung mga mature kadalasan ang nag-a-adjust para dun sa mga nakakabata, di ba? So, kuwari, ate ka or kuya ka, sabihin, kailangan mo magpasensya dahil mas nakakatanda ka. Pero this time, yung mga Gentile yung binigyan ng utos para hindi sila hindi nila ma-stumble yung Jew. At the same time, ma-maintain nila yung fellowship. No, so kasi syempre si Jesus is nagke-create na siya ng church kung saan walang Jew tapos wala ring Gentile, no. So nangyari is pumunta yung dalawang official ng Jerusalem Church din sa simbahan sa Antioch to deliver yung message, no. And then pagdating doon, dineliver nila yung message, and then yung sabi dun sa huling part, yung mga tao is nagalak dahil yung kanilang pananampalataya kay Jesus ay tama, no, at ligtas sila. Okay, so let's pray. Lord, thank you sa inyong salita. Salamat po sa time at binibigyan niyo kami na makapag-aral ng inyong salita, na maaral ang history ng church, and panalangin din po namin na lahat ng nangyari sa Book of Acts, early church, is ganun din po ang mangyari sa aming simbahan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandarito. Nilis kayo sa aming buhay, sa inyo po kami nakasalalay sa lahat ng bagay, at kung aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, dalawa lang hindi discuss natin, no? Yung una is yung nagkaroon ng division si Paul tsaka si Barnabas, and then si Timothy is sumama kay Paul. So, Acts 15:36 hanggang 41. After some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brethren in every city in which we proclaim the word of the Lord, and see how they are
Barnabas wanted to take John, Paul, Mark along with them also. But Paul kept insisting that they should not take him along, who had deserted them in Pamphylia, and had not gone with them to the work. And there occurred a sharp disagreement that they separated from one another, and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and left, being committed by the brethren to the grace of the Lord. And he was traveling to Syria and Sicilia, strengthening the churches. So what had happened is, because ang mga nagkakalat ng balita na yung mga Gentile kailangan mag-undergo ng circumcision at i-observe yung law ni Moses, ang tinatawag doon is mga Judaizers. No? And nalaman natin last week na wala silang authority na nanggagaling sa church sa Jerusalem kila James, yung kapatid, yung half-brother ni Jesus, no? Siya yung nag-preside dun sa council, and then kumbaga yung striking doon is hindi si Peter kundi si James yung nag-give ng verdict. Si Peter yung isa sa mga nagsasabi na hindi nila kailangan mag-circumcise or mag-undergo ng Jewish rituals, no? So nagkalat yung Judaizers, napag-desisyonan ni Paul and ni Barnabas na yung mga simbahan na kanilang nai-plan is balikan, no, bisitahin at kamustahin. Okay? So iikutan ulit nila yon. So syempre, hindi lang importante na tayo ay nagtatanim sa mga tao, importante din na tayo ay dinidiligan, no? Mahalaga din yun, pinupunta at pinakamusta nung nag-meeting last week dun sa duty sa simbahan, isa yun yung sa topic. So next week sisimulan na lang kasi ang inuna natin is yung booklet tsaka yung sa elementary teachings, no? So next time, so pupuntahan at kakamustahin yung kanilang condition, kung anong naitanim sa kanila. Okay, so ang nangyari is nagkaroon sila ng pagtatalo kasi sa may Acts 13:13, sabi dito, si John left them and returned to Jerusalem. So iniwan ni John Mark sila Paul and Barnabas sa kanilang missionary journey. Kasi pupuntahan nila yung mga Jew. So parang Jew kasi sila. So, parang binibreak kasi ng Christianity yung kanilang customs, di ba? Hindi mo na kailangan gawin yan, hindi mo na kailangan gawin yan, pwede ka nang kumain ng ganire, mga ganong klaseng bagay. Pero sa Bible, di naman clear yung dahilan kung bakit. Actually, hindi rin clear kung sino yung tama sa kanilang dalawa dun sa kanilang decision. So sa kanilang pagtatalo, hindi naman sinabi na may nagkasala, either or. Hindi rin sinabi kung tama si Pablo or tama si Barnabas. Ang sinabi is merong strong disagreement. Pero pag inisip natin dun sa may Corinthians, sa may council, yung isang sinabi niya, di ba ang tawag kasi sa Holy Spirit is counselor, no? So nung sinabi nila yung verdict dun sa council, sinama nila yung Holy Spirit. May ganun, ito yung decision ng Holy Spirit, which is yung counselor. And then bakit nila nasabi yun? Kasi scriptural, tapos yung kanilang is united sila lahat doon. Tapos pag inisip natin ngayon, masasabi bang naayon kay Holy Spirit, hindi sila united din sa bagay na yun. Ngayon dito, doon sa kanilang dispute,
naniniwala naman tayo na wala silang hatred or animosity sa isa't isa kasi sinasabi din ni Jesus na yung isang Kristiyano ay bawal magkaroon ng unforgiveness. So may Matthew 5:23, if you are presenting your offering at the altar and remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come present your offering. So imaginein mo, offering lang yun, how much more ikaw yung nagsiserve, nagmi-minister, tapos nag-share ng word ni God. No, mas malaking offering yun kasi in-offer mo yung sarili, yung services. And syempre, pagka ikaw, kuwari may galit sila sa isa't isa, hindi naman tatanggapin nga. Pagka hindi nila tanggap, yung kanilang ministry masasayang lang kasi obviously, hindi i-bless ni God yung kanilang work. No? So, between ministers, pwedeng magkaroon ng disagreement. Servant ni God, pero yung anong tawag dito, yung sin, pwedeng absent. No? So, pwede ito, ganyan. Tapos, dahil nga hindi clear, maaari, ito yung sinabi ng Holy Spirit kay Barnabas, ito naman yung sinabi ng Holy Spirit kay Paul. Kumbaga, yung binuview natin na division, tapos animosity sa kanilang dalawa is naging blessing pa. Bakit? Kasi, imbis na isa lang yung group na umiikot sa mga churches, dalawa na sila. No? Paul and si Silas, si Barnabas, at si John Mark. Papansin natin yung characteristic ni Barnabas was good. If we would remember si Barnabas, yung nagpasok kay Paul dun sa fellowship. Whereas yung ibang tao is aloof sa kanya kasi baka false Christian lang siya tapos lalakpin sila. You know? So sabi ni Barnabas, bigyan natin ng chance pa na maglingkod. May nagsabi na siguro pag maraming Barnabas ngayon na Christian, mas maraming nagmi-minister na John Mark. Kasi siguro namarkahan na. No, ikaw, ala ka na. Ala ka na. Pero at the same time, syempre, ano yan eh. Nephew na yun eh. So parang siguro andun yung family ties. Pero yun nga, no, yung Barnabas naman is ganun naman yung kanyang character, no? Sabihin ko sana pag-uugali. Pero dito makikita natin sa sa letter ni Paul sa Colossians kay Philemon tsaka kay Timothy na magka-good sila kasi binanggit niya dito di ba? Sabi niya dito, and also Barnabas cousin Mark. So binabati niya. So, may Philemon 1:24, as do Mark, my fellow worker. So, andun si Mark, or si John Mark. You know? 2 Timothy 4:11, pick up Mark and bring him with you, for he is useful for me in the service. So, nagkasama din sila sa ministry. So, nag-ikot na naman sila. Nag-ikot sila and then strengthen. Yung isang mapapansin natin is palaging ang goal lang talaga nila sa mga churches is mas strengthen. No? And dun sa strength comes yung growth. Okay. So chapter 16 verse 1-5. Paul came also to Derbe and Lystra, and the disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman, was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken by the brethren who were at Lycia and Iconium. Paul wanted this man to go with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts. For they all knew that his father was Greek. Now, while they were passing through the cities, they were delivering decrees which had been decided upon the apostles and elders who were in Jerusalem for them to observe. So the churches were being strengthened in faith and were increasing in number daily. Okay. So eto, yung na-discuss na din natin to kasi nangyari to before. Yung sa Derbe is nagkaroon sila ng malaking missionary success. Doon naman dun sa Lystra, dito yung gustong gawing
Panginoon, tama, Diyos. Diyos si Peter, ay si Paul, tsaka si Barnabas. No? Si Barnabas is Zeus, si Paul si Artemis, Hermes. Kasi siya yung nagsasalita. No? So ito is after 5 years. So titignan nila kaya nangyari sa simbahan, establish pa ba sila sa faith. Ngayon pagdating nila doon, may nakita sila, yung pangalan is Timothy. Yung Timothy nakita niya is naglilingkod sa church. The same time, si Timothy is meron siyang commendation among the elders ng church. Kumbaga, ay, Paul, Timothy, sama mo. Sabi nga, kumbaga, maasahan niya, tapos masipag. So, nung si Paul nagsulat ng letter kay Timothy, sabi dito, 1 Timothy 1:18, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning him. There's 4:14, do not neglect spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance with laying on of hands by presbyter. So si Timothy is kilala dun sa church na kanyang pinaglilingkuran. Timothy was young at that time, So, syempre, ang isang kumbaga, prayer natin sa church is ma-bless tayo ng mga Timothy sa ating church, na yung mga bata pa lang is nagsiserve na kay God. So, hindi lang nagsiserve. Kasi merong standard yan, unserving. Kahit diba, hindi pala natin na-discuss. Naaral ko, parang selfish Di-discuss ko na para na-discuss natin. Naaral ko yung elders, qualifications for elders and deacons. Tapos, ang sinasabi doon is moral uprightness. Hindi sinabi, i-appoint po yung mga gifted. Hindi sinabing gano'n. I-appoint po yung mga kilala, mga artista, or even yung may mga natural born leader. May mga charisma. Hindi, walang gano'n. So, wala sa panglabas lahat, wala sa birth, wala sa estado mo sa buhay. Sabi nga, yung appoint mo is blameless, di ba? Upright. One woman man. Yan ang sinasabi. It's about yung morals. So, si Timothy was morally upright. Kasi nakakapag-serve siya siyempre, I think, as deacon. Di ba? Kasi, tumutulong siya, di ba, deacon is helper, yung management sa church, yung daily in and out, mga ganun. Yung isa is masipag siya, kasi di naman siya i-commend kung tamad siya. And then number 3 is scripturally grounded siya, na alam niya yung word ni God. Kasi sinasabi dito, si Timothy is, ano ba yun? Tinuruan siya ng kanyang nanay at ng kanyang lola ng scripture. 2 Timothy 1:5, For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. Sa may 3:15, 2 Timothy pa rin, that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, yung Bible study is natutunan niya sa kanyang mother and grandmother. So, yung mga babae, pwede silang mag-share. Pwede silang mag-preach. Kahit sa mga lalaki, ang pinoprohibit lang is maging head ng church and household. Yung mga babae, they can hold position sa ministry as long as, sabi sa Bible, meron silang head covering, meaning under sila ng authority. Kumbaga, yung mga women is
laging under subjection. Yun lang ang point nun. So, pwede kang maging leader, pero under subjection ka. Pero pag tinignan mo yung hierarchy ng church, yung male is yun yung walang head covering. Ibig sabihin, siya yung ano ba yung tawag ito? Pinaka-itaas. Having no authority. Okay? So, sabing gano'n, si Timothy, and then mababasa natin sa verse 3 na si Paul wanted Timothy to go with him. No? So, para bang, oy, ikaw, pwede kang sumama sa amin, kagamit-gamit ka sa ano. So, ganun din. Yung willingness na mag-serve, hindi siya sapat. Yung ating heart. Even sa deacon, 'di ba? Para bang ba't bawal magliligpit lang naman ako ng lamesa. Parang ganoon, 'di ba? Kasi natin na yung serving sa church is primarily service unto God. So it's a spiritual service na ginagawa mo physically. So dapat spiritual upright ka. Yun yung isang sinasabi din sa Bible na when we pray, we lift up holy hands. Na ngayon, di tayo, pag nagpipray tayo, di naman natin ginagawa yun, pero yung act nila of praying. Di ba? Pagka magbe-bless, magle-laying sila ng hands, yung ginagawa nila, pwede mo natin gawin yan, pwede hindi. It's to convey blessing. Pero, ang point doon is wala namang power. Di ba? Pag nagtaas ka kamay, yung ibang nag-worship ng ganyan, at ibang nag-worship ng ganyan, hindi mas worshiper yung mas mataas yung kamay. O hindi yung kompetensya. O sila ganyan, ako ganyan. Alala ko ito eh. Ganun lang ako eh. Okay, ganyan lang kayo mag-worship, 75%. Ako kasi 100%. So, some point doon, is wala doon yun. Ang sinasabi doon is, when we serve God, yung ating service to God must be holy. Diba? When we commit sin, for example, pag tayo papatay or magnanakaw or mananakit ng kapwa, ano ba yung ginagamit natin? Minsan paa, sinisipa mo. Pero kadalasan, kamay. So imaginein mo, yung ginamit mo kamay para magkasala, pupunta kang simbahan, at mananalangin ka at tataas mo sa Diyos. Siyempre, ang sinasabi mo, parang, Panginoon, tignan mo yung kamay ko, napakadumi. Diba? So dapat holy and sanctified. So, hindi lang basta magsaserve ka na willing ka. Ano yung spiritual. So, lahat ng yon is na kay Timothy. Okay? So, hindi lang ideals niya, yung gusto niya gawin, gusto niya sundin yung scripture sa kanyang buhay. And then, ang nangyari, si Paul, sinama siya. No? Ngayon, si Timothy naman, syempre, sumama. So, nawala man si Barnabas, nawala man si John Mark, andun naman si Timothy. Tapos next week, malalaman natin na kasama na din nila si Luke. Pero next week pa yun eh. So, anong ginawa kay Timothy? No, si Timothy ay circumcised. So, bakit gano'n? No, bakit? Sabi dito, sa may verse 4, verse 3 pa lang tayo, no? Pero sabi sa verse 4, while they were passing through the cities, they were delivering the decrees which had been decided upon the apostles and elders who were in Jerusalem. No? So, ano yung ginagawa nila? Ano yung ginagawa ni Paul at the moment dun sa panahon na yon? Sinasabi niya na yung mga hintil, hindi na kailangan magpatuli. Tapos sabi niya kay Timothy, tutuliin kita. Ba't ganun? No? Kasi, mga Hudyo sila. No? Hudyo. Ngayon, yung nanay ni Timothy ay Jew. At siya ay hindi circumcised. So pagka ganun, it might be viewed as proselyte. And then hindi siya tanggap ng mga Jewish communities. No? So for them to minister, or para walang maging hindrance sa mga Jew, sinircumcise ngayon ni Paul Timothy.
Not because of justification or sanctification. So hindi niya sinabi, oy, Sir Timothy, magpa-circumcise ka para maligtas ka. Hindi rin niya sinabi, Timothy, kailangan magpa-circumcise para maging matuwid ka sa Diyos. No. Sabi niya, Timothy, magpa-circumcise ka kasi Hudyo ka. Ngayon, magmi-minister tayo sa kapwa nating Hudyo, baka hindi kanila tanggapin. At yung ministry natin sa kanila, magkaroon ng hindrance. Tignan nyo si Titus. Si Titus, co-worker din ng Paul, pero isa siyang Gentile, hindi siya Jew. Nung pinipilit siya magpa-circumcise, anong ginawa ni Paul? No. Galatians 2 verse 3 to 5. But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised. No. But it was because of false brethren secretly brought in. We had sneaked in to spy out our liberty which we have in Christ Jesus in order to bring us into bondage. But we did not kill in subjection to them, for even an hour, so that the truth of the gospel will remain in you. So si Titus na Gentile, hindi niya inalaw kasi Gentile naman siya. Wala namang issue doon. But Timothy was a Jew, and magmi-minister sila sa Jew. Ngayon, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7 verse 19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping the commandments of God. So hindi naman issue talaga yung pag-circumcise. Ngayon, bakit sinircumcise kung wala naman palang dahilan? Kasi nga maglilingkod sila sa sa mga Jew. Sinabi niya sa 1 Corinthians 9 verse 20, to the Jews, I became a Jew, so that I might win Jews. To those who under the law, as under the law, not being myself under the law, so that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, so that I might win those who are without law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I become all things to all men, so that I may by all means save some. So para hindi ma-offend yung mga Jew. Sabi sa Romans 14:15, for if because of your food your brother is hurt, you are no longer working according to law, but do not destroy with food him whom Christ died for. So ito yung application. Mga Hudyo, sige magpaka-Hudyo tayo. Pero hindi naman sila magsasabit kasi sabing ganon dito is but under the law of Christ, no. Sabing ganon, though not being without law but under the law of Christ, kasi yung law is bondage. Sinabi din ni James na bakit nyo dadalhin sila under the law which yung ating ancestors failed to do. So parang lang yan, kuwari Pinoy ka, kuwari ibang lahi ka, tapos magbi-minister ka sa mga Pinoy, tapos sa mga lola, mga matatanda, lolo't lola, tapos, diba, siyempre, na-expect nila is magbe-bless ka as a sign of respect. Sabi mo, hindi namin custom yan. But, hey lolo, hey lolo, parang nakakabasto. Siyempre, hindi ka napapakinggan ng mga yun. No? So, diba, kuwari, mag-minister ka sa Pinoy, no? Be-bless ka, hello po, ako nga pala si, may pangalan mo, mag-share sa inyo. So, pag nag-bless ka, napakagalang naman kanong batang ito. Kahit hindi ka Pinoy, ginagawa mo yung kanilang custom para para mawala hindrance. So, basically, ganun yung ginawa. Ganun yung ginawa ni Paul kay Timothy. Para mawala yung hindrance na mag-minister, sinircumcise siya kasi mag-minister siya sa mga Jews. So maganda yung maganda yung passage nato sa 1 Corinthians, no? I have become all things to all men so that I might be able to save some. Well, even si Paul, alam niya, hindi niya maliligtas lahat, pero ang goal niya is ma-share ng lahat. Pero may maliligtas. Yung mga passage na magaganda sa
sa Bible na syempre dapat na-apply din natin sa ano. Pero pagkakuwari, hindi naman to about sin, about mga customs lang to, para mga Pilipino, mga ganun. Pero kuwari, hindi ka naman, ang maling application na to is, kuwari, sa mga manginginom, naging manginginom ako. No? Sa mga sugaron, nagsugal din ako. So hindi siya ganun. It's about yung customs and beliefs ng mga tao. Mga offensive sa kanila, sa yun nga, hindi ka nag-bless. Ay, ba't ganyan? Hindi ka nangungupo, di ba? Para hindi nakakapiso dahil bukas ang tainga ng mga tao. Susunod ka sa kanilang mga custom. So, ano nangyari? Tuloy sila mag-serve. No? Sabi sa verse 5, so the churches were being strengthened in faith and were increasing in number daily. Okay? Yan, etong verse na to, ilang beses na natin to napasadaan sa Bible, and siguro by now, alam na natin na yung church growth ay galing sa growth ng church, mga members na nag-grow spiritually. Parang redundant kasi pag sinabi. Church growth, which is growth in numbers, comes through growth ng church members spiritually na nagmamature. Ayan, mas malinaw. So kung yung minister gusto niyang lumago yung simbahan, ang isang gagawin niya is palakasin ng mga member na sila ay mag-mature, di ba? Anong goal mo sa mga anak mo? Yung mga selfish na magulang tulad ko, bata ka na lang forever, huwag ka nang ikasal, dito ka lang sa aking pudar ng bahay. Pero syempre, alam nating ano lang yun. Landing lang yun ng parents. Ang goal mo is mag-mature, maging independent, para pagka sila ay lumaki at naging independent, magtatrabaho sila, tatayo sila sa sarili nilang paa at magtatagay ng sarili nilang pamilya. No? Yun ang ine-aim mo. Siyempre, magsisimula ka habang bata pa lang. So, ganun din sa ganun din sa church. Yung goal mo sa mga Christian, yung mga young Christian is mag-grow, tapos mag-mature. Then sa kanilang mag-maturity, mag-bear na din sila ng responsibility. Kasi yan ang isang sign ng maturity. Imagine mo yung, let's say, 40-year-old na lalaki, walang trabaho, nakikikain, nakikitulog pa rin, nakikitira pa rin sa kanilang magulang, di ba? Kahit 40 na siya, sasabi mong immature at irresponsible. No? Pero may mga tao na nagpapaaral sa kanilang mga kapatid, no? Kahit sila mismo ay nag-i-figure sa pag-aaral, no? Sila yung mga responsible. So kahit na batang edad, kaya mong sabihin na sila ay mature sa kanilang age. Bakit? Because they bear responsibilities. So sa church, maraming responsibilities as Christian na kailangan natin tugunan. Tulad ko, mag-aral at mag-minister at mag-visit at mag-dami. So siyempre, sa atin din kasi sinasabi din naman sa Bible na yung church is body and then walang part na walang function. Lahat is may function, lahat is may gift para yung church is mag-grow. So, lahat tayo kasama. Okay? Let's pray. Lord, thank you sa aming sa time na binigay niyo sa amin upang aral na yung salita. We pray, God, na bless niyo po yung church namin ng mga Timothy, hindi lang Timothy, pati mga Paul, mga Barnabas, Silas, mga tao na morally upright, masisipag, and founded sa scripture na magsuserve sa inyo in advancing your kingdom and in serving your people and in strengthening them. Thank you for everything. In Jesus' name, Amen. Amen.